kingdom of God belongs to such as this. At nung ako'y nag-uumpisa sa ministry, ang naka-assign sa akin yung outreach ministry for children. Nag-aaral ako noon sa Silang, sa PMI, at magsasakay kami, bababa kami sa IIRR, maglalakad kami, tatawid kami sa Tulay Bitin, pupunta kami sa isang lugar, may mga bata, and then we did ministry for children for how many years. Yun yung aking early exposure sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. And it's very interesting kasi dito sa passage natin, itong mga bata ay very welcome para kay Jesus Christ. Pero tingnan natin na ang message is not only for children, it's for us and for the church. Sa next slide, makita natin yung context sa verse 15 na pinagbabawalan ng mga disciples yung mga bata na lumapit kay Jesus Christ. Kasi habang nandun si Jesus Christ na nagtuturo, may mga magulang na dala-dala ang kanilang mga anak. And then dinadala nila kay Jesus Christ. Sa kanilang paniniwala in those days, pag may isang rabbi, isang teacher, dadalhin yung anak nila at ibe-bless ng rabbi. So, ugali nila yon, practice nila yon. Kaso nga lang, sabi dito, sa sinaunang panahon, hindi mahalaga ang mga bata sa lipunan. Hindi katulad ngayon. Meron pang tinatawag sa Rome na infanticide or may right yung magulang na kahit patayin nila yung anak nila, okay lang yon sa kanilang lipunan. So, in ancient time, meron silang ganon na kaisipan na hindi ganon kahalaga ang mga bata. Kaya't pinigilan nila ng mga alagad ang mga magulang na dalhin ang kanilang mga anak kay Jesus. Iniisip na may mas mahalagang gawain siya kaysa pagpapala sa mga bata. Kumbaga ang isip ng mga disciples, nakakaistorbo yan eh. Nakakaistorbo yung mga bata. Pinagbabawalan nila ang mga bata na lumapit kay Jesus. Ngayon, sa next slide, ito po yung tanong sa message natin. How should we come to Jesus to enter God's kingdom? Habang dinadala ng mga magulang yung mga bata at habang pinagbabawalan ng mga disciples ang mga batang lumapit kay Jesus, ginawa itong mensahe at ilustrasyon ni Jesus Christ para meron siyang maituro na mas malalim na kanyang katuruan kung paano tayo lumapit sa Diyos sa kanyang kaharian. So ito po yung pinakabuod ng message natin kung paanong ang maliliit na bata ay lumalapit kay Jesus. Gayon din dapat lumapit ang bawat makasalanan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay, so ito po. Una, basahin natin sabay-sabay. Come freely to Jesus. Yan. Yung mga bata, basta nung sinabi magulang, okay, very free silang lumapit kay Jesus Christ. Of course, nandun yung mga disciples na hinahadlangan sila, pero hindi rin hinayaan ni Jesus na mahadlangan yung mga batang lumapit sa Kanya. Let the children come to me and do not hinder them. Ang direction is towards Jesus Christ. Yung paglapit ay towards Jesus Christ. So ang invitation ay open. Lahat open yung mga lalapit kay Jesus Christ. Bata man sila, may edad man sila, may ipin man sila o wala. Welcome kay Jesus. Sa John 21, sabi ni Jesus Christ,
kay Pedro, "Feed my lambs." Then sinabi rin niya, "Feed my sheep." Okay. Yung lamb, sila yung mga maliliit na tupa. Okay. "Feed my sheep," yung lahat. Ine-emphasize dito kung gaano kahalaga kahit yung mga bata or bagong mga Kristiyano na huwag silang pabayaan. Kailangan silang maalagaan, kailangan silang mapakain. Okay? So, ito po yung mensahe ng Panginoon dito, na mahalaga yung mga bata, mahalaga yung mga bagong mananampalataya. Sa next na slide, Jesus never turns away those who come to Him in faith, regardless of age, status, education, or accomplishments. Everyone is invited to come. Kaya sa isang passage sa Matthew 11:28, basahin natin ng sabay-sabay. "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Right? So, very welcoming si Jesus sa mga bata. Pero dito sabi niya, kayo who are weary and burdened, and I will give you rest. Ano man yung weariness natin, yung burden natin, pangako ni Jesus Christ, "I will give you rest." Kung tayo ay lalapit sa Kanya. Right? So, very hospitable po si Jesus Christ. Sa next na slide, basahin din natin ng sabay-sabay. Sa next na slide. "All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out." Okay? So, whoever comes to me, I will never cast out. Kita po natin na kung tayo ay lalapit kay Jesus Christ, hindi niya tayo tatalikuran, hindi niya tayo i-reject. Can you say amen to that? Welcome tayong lumapit kay Jesus. So the message ay hindi lang sa mga bata, pero makikita natin yung welcoming na puso ni Jesus Christ sa lahat na lalapit sa Kanya. That's why, wag pigilan yung mga lalapit kay Jesus, katulad ng ginawa ng mga disciples. Or kung tayo man ay mayroong kabigatan, even kasalanan, pwede nating dalhin kay Jesus. Expert po siya doon. Lilinisin tayo, patatawarin. Yun po yung kanyang mga salita. So, sa next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. "You can run to Jesus every time you mess up and expect Him to rescue and restore you." Amen. So, we can run to Jesus. Very welcoming siya. Okay? We expect Him to rescue and restore those who come to Jesus. Okay, sa next slide, sabi dito, ang kaligtasan ay nagsisimula hindi sa pagpapakita na tayo ay karapat-dapat, kundi sa simpleng paglapit kay Jesus, kay Kristo. So bilang iglesia, as a church, huwag tayong maging hadlang sa sinuman, maging sa mga bata na lumapit kay Jesus. Sa halip, ang ating mga tahanan, simbahan at ministeryo ay dapat laging nagtuturo sa tao patungo kay Kristo. Okay? Again, saan yung direction? Patungo kay Kristo. May isang yung naging first president ng India, si Mahatma Gandhi. Nag-aral siya at naging lawyer siya. At nung nandun siya sa South Africa, binabasa niya yung katuruan ni Jesus Christ. Okay? Binabasa niya yung teachings of the Lord Jesus Christ, especially yung Beatitudes, Matthew 5, 6, and 7. Very influential sa kanya yon, yung Matthew 5, 6, 7.
Yung turn the other cheek. Okay. Kaya actually, isinagawa niya sa India yung non-violent resistance. Ang nag-influence sa kanya ay yung teachings ni Jesus Christ. Unfortunately, noong siya ay gustong pumasok sa isang simbahan sa South Africa at that time, sinalubong siya ng usher sa simbahan. Sabi ng usher, "Sorry sir, itong simbahan na ito ay para sa mga maputi. Maghanap ka ng simbahan ng mga itim, doon ka." Kawawa naman yung maitim, ano? Titingin lang. Kasi at that time, may segregation, may racism, may simbahan para sa mga puti, may simbahan para sa mga itim. Nalungkot si Mahatma Gandhi, sabi niya, "I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ." Sabi rin niya, "If this is how Christians live, I would not be a Christian." Hindi siya naging Christian. Never naging Christian siya kasi naging stumbling block yung mga Kristiyano. Tingin niya mga hypocrite. Sabi niya, mga Kristiyano, hindi sila sumusunod kay Kristo. So nakita natin dito na nahadlangan siya ng mga Kristiyano, ugali ng mga Kristiyano. Para silang yung mga disciples ni Jesus Christ na pinagbabawalan yung mga bata. Dahil sa kanilang maling pag-iisip, katuruan, attitude, racism at that time. Kaya bilang simbahan, mga kapatid, dapat katulad tayo ni Jesus Christ, welcoming sa lahat. Kahit sa mga bata. Can you say amen to that? Nawa, pag pumasok dito sa church, ang sabi nila, gusto kong bumalik sa simbahan ninyo. Kasi nakita ko si Kristo sa inyo. Can you say amen to that? Pangalawa po, how should we come to Jesus to enter God's kingdom? Sa next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. Come as you are to Jesus. As you are. Anuman yung sitwasyon mo, just come to Jesus. So dito sa picture, yung madungis. Okay, yung parang prodigal son. Alright. Hindi siya naligo. Okay lang. Welcoming kay Jesus Christ. Si Teacher Lynn, nagtuturo siya sa mga students with special needs. Minsan mabaho sila. Pag nagko-complain yung sila lahat, mga teachers, kasi ba't tong baho nito? Okay. Minsan kasi hindi na nila alam alagaan sarili nila. Hindi rin ninaalagaan masyado ng magulang. Meron pa yung pumasok na kahit nababaho yung ilong dahil may sugat. Pero kung si Jesus Christ, ganyan siya, yayakapin niya pa rin. Hindi niya i-reject. Sabi dito, truly I tell you, whoever does not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Very interesting kasi ginawang illustration ni Jesus Christ yung mga bata. Kung paano tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay. It is coming to Jesus anuman yung ating kalagayan. No need to clean up. No need to earn it. Just come, trust, and receive. Jesus welcomes you just as you are. Sa next na slide, sabi dito,
a child brings nothing but need. Ano ba yung dinadala ng bata? Kundi yung kanyang pangangailangan. Diba? When we come to Jesus, we just bring kung ano yung needs natin. Kailangan natin kapatawaran. Kailangan natin kaligtasan. Kailangan natin yung presensya niya. Kailangan natin protection niya. Kailangan natin, dami natin kailangan. Just bring to Jesus. Katulad ng mga bata. They come empty-handed. They depend entirely on others. They have no achievements or status to present. Wala silang kurso, career, wala silang may pagmamalaki, kundi kung pangangailangan lang nila. May time na ako'y nagtuturo noon, ako'y single habang nagtuturo ako. Minsan yung estudyante ko na may pamilya, magte-text sa akin, "Sir, hindi po ako makakapasok ngayon kasi walang mag-aalaga sa aking anak." Nung wala pa akong anak noon, hindi ko maintindihan yun. Ang tingin ko parang secondary lang yan, yung pag-aalaga sa bata. Pero nung nagkaanak ako, talagang number one yun. Hindi mo maiwan talaga yung bata. Okay. Helpless. Hindi siya mabubuhay kung walang titingin mag-aalaga sa kanya. So, kailangan talagang i-give up yung iba para maalagaan yung bata. Because they are very needy. So, sabi ni Jesus Christ, "Blessed are the poor in spirit," yung needy. Ang mga needy, sila yung pinagpapala ng Diyos. Blessed sila. Sabi dito, this is exactly how every sinner must come before God. Kailangan tanggapin ng isang makasalanan na mayroon siyang need, nangangailangan siya ng kapatawaran. And then lalapit siya kay Jesus. Pag hindi niya tinatanggap yun na may kailangan siya, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi, siyempre, hindi niya na kailangan eh. Kaya minsan, usually, yung mga bansa na yumayaman, ang feeling na nila, wala na silang kailangan. Hindi na nila kailangan ang Diyos. So habang tumatagal, kumukunti yung naniniwala sa Diyos sa kanila. Tingnan natin nung yumaman yung Europe. Nung Amerika nung yumaman. Ang Korea, noong mahirap sila, daming nagiging Christian, pero nung mayaman na, kumukunti na, nag-uumpisa ng kumunti yung mga Kristiyano. Kasi ang feeling nila, wala na silang kailangan. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, "Blessed are the poor," yung mga needy. Laging nangangailangan sa Diyos. Kaya laging lumalapit sa Diyos. Kung wala tayong kailangan, bakit tayo lalapit sa Diyos, di ba? And so, lahat ng mga nangangailangan, lalapit sa Diyos. To receive the kingdom like a child means recognizing our complete dependence upon God's grace. Para tayong bata, actually yung sabi dito, infants, yung sanggol, na nakadepende sa magulang. So tayo rin, para makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan tayo nakadepende sa grasya, kagandahang loob ng Diyos. Hindi tayo nakadepende sa kakayanan natin, kundi sa kakayanan ng Diyos. Let me say amen to that. Sa next slide, we do not enter God's kingdom because of our morality, religious performance, intelligence, or good works. We enter solely because God graciously receives those who trust in His Son. Okay, pansinin po natin yung trust, yung pagtitiwala. Ang mga bata madaling magtiwala, madaling maniwala. Nung maliit pa yung aking anak na si Lynette, uto-uto. Later on, ako naman yung inututo niya. Pero noon,
madaling maniwala. Kahit anong sabihin ko, naniniwala siya. May time na mayroon siyang pinapanood na may bata at saka may gorilya. Sabi ko, ganyan yung nanay mo, yung gorilya. Hindi siya makapaniwala. Sabi niya, hindi, nakita ko yung si mami, buntis. Doon ako, sa mami ko siya. Hindi, adopted ka namin, sabi ko. Ganito yung nanay mo. Tapos titingnan naman niya, sabi niya, bakit may balahibo ako? Wala. Nag-iisip din magaling Hindi, tingnan mo yung ahit, di ba? Nag-aahit ako. Inahit ko yan nung bata ka, kaya wala na. Hindi na niya alam yung sagot niya. Mga kinabukasan, nagkukwento na siya. Di ba dati, ahit-ahit mo yung... Sabi ko na, kawawa naman yung bata na niwala. Nag-sorry ako ng gusto sa kanya. Sabi ko, joke lang yun, hindi yan totoo. Ganon ang bata. Madaling maniwala. And so, yun yung nais ng Panginoon sa atin. Katulad ng inawit natin kanina, this so sweet to trust in Jesus and to take Him at His word. Okay. Just to take Him at His word. Kung ano yung sinabi niya. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi katulad ko nung baby pa yung anak ko, niloloko ko, Okay. Si Jesus, hindi. We can take Him at His word ayon sa inawit natin. Jesus, how I trust Him. Jesus, precious Jesus. Oh, for grace to trust Him more. Nawa yun yung desire natin na lalo pang magtiwala tayo sa Kanya. Nung tayo ay naging Christian, tayo ay naniwala kay Jesus. And then magpapatuloy yun. Nasabi dito, oh, for grace to trust Him more. Na yung biyaya ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, lalong gumawa sa atin para lalo tayong maniwala sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Can you say amen to that? Life and rest and joy and peace. Yan po yung resulta. Pag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus at sa Kanyang mga salita. Yung kwento about the children coming to Jesus, makikita natin na isa lamang ito sa mga nasulat sa chapter 18. Bago yung 15, 16, and 17, meron pang isang kwento sa next na slide. Yan po. The parable of the Pharisee and the tax collector. Sa Luke 18, 9 hanggang 14. Yung Pharisee nagmamayabang. Nandun sila sa templo, kasama ang isang tax collector. Nagmamayabang yung Pharisee, sabi niya, God, I thank you that I am not like other people. I fast twice a week and give a tenth of all I get. At meron pa siyang dinagdag. At hindi ako katulad ng tax collector na yan. Pero ito namang tax collector, hindi siya makatingin sa taas. Sumigaw siya. Binugbog niya yung kanyang dibdib. Sabi niya, God, have mercy on me, a sinner. Ang judge ngayon ay si Jesus Christ. Sabi ni Jesus, I tell you that this man, itong tax collector, rather than the other, the Pharisee, went home justified before God. Okay. So ito po yung paraan kung paano tayo matanggap ng Diyos. Katulad ng bata at katulad nitong tax collector na hindi nagmamalaki, kundi nagpapakumbaba, may pangangailangan sa harapan
ng Diyos. Isa pa, doon din sa chapter 18. After ng kwento ng Pharisee and the tax collector, and then kwento about the children coming to Jesus, ito naman yung sumunod. The rich young ruler. The young man had great wealth, but he went away sorrowful because he was not willing to give up his riches. Okay. Nagmamayabang din itong rich young ruler kasi lahat daw ng kautusan kanyang sinunod. Sabi ni Jesus Christ, one thing you lack. Go sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. But when he heard these things, he became very sad, for he was extremely rich. Ano ang humadlang sa kanya? Pagpasok sa kaharian ng Diyos, ang kanyang kayamanan. Pinagmamayabang niya na sinunod niya lahat ng kautusan. Pero actually, ito ang kanyang problema. Commandment number 1. Thou shalt not have other gods beside me. Sabi ng Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Mga kapatid, ang kanyang kayamanan ang naging Diyos niya. Yun po yung naging problema sa rich young ruler. Ang kayamanan ay blessing ng Panginoon. Pero pwede rin na ito ay gamitin ng kaaway para gawin mong Diyos at hadlangan ka sa pagsunod sa Panginoong Diyos. Ayaw niyang i-give up yung kanyang kayamanan kasi yun ang naging number 1 sa buhay niya. Anything na naging number 1 sa buhay mo, yun ang nagiging Diyos ng buhay mo. Sino ba yung number 1 sa buhay mo? Pwedeng yung girlfriend mo, boyfriend mo. Pag yun yung mga naging number 1, mga kwan na yan, idols na yan. Dapat sila number 2, number 3, number 4. Okay. Ang number 1 lang talaga ay si Lord. Okay. Siya yung number 1 na kaya natin i-give up lahat kung kinakailangan at kung nais ng Diyos. Kasi gusto natin sundin ang Diyos. So yun po mga kapatid, ang konteksto ng mga bata na lumapit kay Jesus patungkol sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Now, magkukwento muna ako sa next slide. Last Wednesday ako dapat yung speaker, kaso nga lang may bisita tayo. Very busy kami noon. Nakalimutan ko. Pero eto, nag-medical team yung ating mga bisita. Nagpa-check up ako. Nagpa-dextrose, vitamins yan eh. Si Nanay Lita, Sister pumunta rin sila, no? Ako nagpa-ultrasound. Ang problema, totoo yung sabi ni Elder Adora, no? Pag nagpapa-check up ka, dumadami ang sakit mo eh. Nadagdagan naman yung sakit ko. Nung nagpa-ultrasound ako, nakita, sabi ng doktor, you have a fatty liver. Fatty liver daw, may fatty liver daw. Pero sabi niya, it's mild. Okay, mild only. So, sabi niya, mild, moderate, and severe. Dito ka lang sa mild. Ang kailangan ko lang daw exercise at saka diet. Okay, vegetable. At saka yan, bawal yung mga matataba. Okay, so dumadami na yung bawal, kahapon, si Sterling, takam siya, gusto niya kumain. Sabi naman ng tatay ko okay lang daw mamatay basta busog.
Pero ang gusto kong i-point out dito, kailangan tanggapin ko na meron akong sakit. Meron akong pangangailangan. Para ako ay tingnan ng doktor, gamutin ng doktor. Ako'y nagpapasalamat dito sa church kasi si Tintin, siya yung taga-check ng blood ko. Okay. Dito, nalaman ko mataas ang cholesterol ko. Mataas ang uric acid. Si Dr. Peng naman, ipiprescribe niya. Okay, tapos bibili ako ng gamot. Kung wala yung pagtanggap na ako ay may sakit, paano ako gagaling? Kaya mga kapatid, ito po yung nais ng Panginoon, na kung meron tayong pangangailangan, kanino tayo lalapit? Kay Jesus. Pag hindi natin tinatanggap na meron tayong pangangailangan, di tayo lalapit sa Kanya. We just come to Jesus. Anuman yung ating sitwasyon. Yung kasalanan natin, kaya niyang patawarin. Can you say amen to that? Kahit yung pangangailangan natin, materially, physically, kahit sa ating health, ilapit natin kay Jesus. He will always make a way when there seems to be no way. Meron tayong Diyos na lahat ng lalapit sa Kanya, sabi niya, I will never cast them out. Basta lapit tayo na may pangangailangan at may pananampalataya. Sa next na slide. Have you been trying to earn God's acceptance? Hindi po kailangan na tayo ay we earn God's acceptance. Just come as we are. Needy. Pero dapat may pananampalataya. Are you relying on your goodness instead of Christ's righteousness? Come just as you are, trusting completely in Jesus Christ. Hallelujah. Now, kung tayo ay niligtas na, nakalapit na tayo kay Jesus, tayo ay Kanyang anak. Sa next slide, ito po yung gusto kong idagdag sa message natin. Kasi entering God's kingdom ay hindi lang para tayo ay maligtas. Para rin tayo ay maglingkod sa ating Panginoong Diyos. May isang nabasa ko sa Daily Bread, yung isang bata, nung siya ay grade schooler, meron siyang nabalitaan na orphanage. At sabi niya sa nanay niya, tatay niya, gusto kong pumunta tayo doon pero out of country. Para tumulong tayo sa mga orphans. Sabi ng magulang, yes, pero maliit ka pa. Pag laki-laki mo, pupunta tayo doon. Nung siya ay lumaki-laki, hindi nakalimutan ng bata. Sumama siya kasama ang kanyang magulang at nag-serve, nagbigay ng service doon sa orphanage. Nung siya ay 15 years old, bumalik ulit siya. Nagyaya pa siya ng kanyang mga kaibigan, yung family, friends nila para pumunta rin para pakainin at turuan yung mga nasa orphans. Very interesting kasi kahit mga bata, welcome din sa paglilingkod kay Jesus. Kahit mga bagong Christians, welcome din para paglingkuran ng ating Panginoon. At kahit tayo na matagal-tagal na rin sa pananampalataya, we are always welcome to serve yung unang naglingkod sa atin. Can you say amen to that? So ano ba yung ating service ngayon kay Jesus? Pwede yung ating talento, yung giftings natin, pwede yung ating giving natin, treasure natin, yung time natin, gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon.
Magko-communion po tayong mga kapatid ngayon because ito yung way na ginawa ni Jesus Christ to serve us first. Yung binigay niya ang kanyang buhay para tayo kanyang iligtas. So, yung communion service is si Jesus Christ yung nag-serve muna sa atin. And it is also a reminder na tayo ay pinagkaisa niya para maglingkod para sa Kanya.